Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manonood. Nako, sending field na naman. Nakakainis. Ano bang klaseng buhay to? Paano ko matatapos yung report ko at yung update ng fax machine? Palagi na lang ganito at kailangan pang isalpak tong built-in antenna. Nakakainis. Hoy! Aray! Chillax ka lang dyan. Dami-dami yung problema. Sandali. Anong problema mo at nakikisaw-saw ka dito? Nakikita mo busy yung tao eh. Madami akong gagawin at proyekto na itatype sa typewriter. Typewriter? Anong petsa ka ba pinanganak? Pinagtatawanan mo ako ngayon. Anong petsa ka pinanganak, sabi ko? At bakit mo tinatanong kung anong taon ako pinanganak? Ay nako, ang sama mo makatingin. Akala mo sino ka? Anong selfie ang sinasabi mo, ha? Picture! Ay nako, pangit kang tignan. Buti na maganda yung salamin mo. Masama kang makatingin kasi masama akong tignan. Ikaw nagsabi mo. Pero salamat naman sa papuri sa salamin ko, ah. Gawa to ni Dr. Ranches, eh. At ikaw, maayos ang buhok mo. Pasalamat ka, ha? Salamat sa Mary Pauline Salon and Spa. Hay nako, manood ka na nga lang ng Youth Beat para malaman mo. Ito ba yung programang sumasalamin at kumakatawan sa bawat kabataang Ilocano? Tumpak. Sabay-sabay nating pakinggan ang kanilang ng kanilang tagumpay. Alamin ang solusyon sa kanilang problema at makisa sa pulso ng mga kabataan. Ako si Ryan Lazo. Ako si Ryan Lazo. Ako si Ryan Lazo. Samahan niyo kami sa makabuluhang mundong gagalawan ng mga kabataan. Youth Beat. Hindi may kakailan na buhat ng modernisasyon ngayong makabagong panahon. Masasabing na iba ang mundong kinagagalawan natin ngayon. Dahil sa teknolohiya, nagmistulang madali ang lahat ng bagay sa mundo. Mapaaspeto ng academics at maging sa social, physical, financial at mental na aspeto ng pamumuhay. Lahat ay nabago ng teknolohiya. Napadali ang mga gawain. Halimbawa na lamang kung dati inaabot pa ng siyam-siyam para makatanggap ng telegrama o liham bilang paraan ng komunikasyon. Ngayon, lahat ng sulok ng mundo nagsulputan ang mga social medium. Katulad na lamang ng cellphone na masasabing epektibong paraan ng komunikasyon. Andyan din ang mga nakahilerang social networking sites, Facebook, Twitter, Instagram at kung ano-ano pa. Kung babalikan natin ang mga taon na kontento na ang mga empleyado ng opisina na gumamit ng typewriter para makagawa ng report, gayon din sa mga mag-aaral na gagawa ng mga proyekto, mag-review at mag-research sa library. Ngayon, isang pindot na lamang sa computer, andyan na ang sagot sa problema mo. Hindi ba't nakakapanibago? Ilan lamang ito sa maganda at positibong na idudulot ng mga gadgets sa tulong ng siyensya, teknolohiya at syempre, sa husay at talino ng mga tao. Ganun pa man, kung may positibo, may mga sumasalungat din dito. Marami din ang nakakapansin ng negatibong na idudulot nito. Katulad na lamang ng computer games, na halos babad sa harapan ng computer ang mga bata at pati na ang mga matatanda. Marahil hindi natin may kakaila na isa itong magandang libangan. Ngunit lagi nating tatandaan na lahat ng sobra ay may naidudulot na masama sa kadahilan ng nagiging sanhi ito ng katamaran, lalong-lalo na sa mga kabataang mag-aaral. Sinong hindi may engganyo sa mga downloaded applications at mga online games? Ang Temple Run, Candy Crush. Nasubukan mo na bang mag-selfie at ilahad sa madla ang ginagawa mo araw-araw na may larawan gamit ang Instagram? Click at i-upload agad. Masasabing napakasaya ng mundong kinagagalawan ng mga tao dahil sa teknolohiya. Maaaring may mga negatibong epekto, pero mas marami ang positibong na idudulot nito. Hi mga kabit! Nandito po tayo ngayon sa Philippine Science High School. At syempre alam naman po natin na matatalino ang mga estudyante dito, kaya alamin naman po natin ang kanilang reaksyon tungkol sa good at bad effects ng technology.
At kung nagtataka po kayo kung ano po itong hawak ko ngayon, ito po ang pinakabagong invention. Ito po ay mic. Pwede po siyang feather duster at hindi lang po yun. Nakakapagpaganda po ito. Ganito lang po siya. Ganito po nag-work. Kahit sinong tao po, magiging napakaganda po kapag ginanito lang po. Oh. Ito twirl lang po siya ng 2 beses. Tapos, iti-flip ang hair. Ibaba. Wait lang. Hindi po siya umepekto kasi walang battery. Nakalimutan ko magdala ng battery pero promise, nakakaganda po ito. Tara, pakinggan na natin yung mga opinion nila. Sa palagay mo, mas marami bang benefits mula sa paggamit ng technology or mas maraming bad na epekto ito? Siguro good dati na benefits. Kung yung bad kasi, yung radiation lang at addictedness. Mapaganda ang mga pag-aaral namin. So, ang ibig sabihin, parang mas pinapadali ng technology ang pag-aaral ninyo. How about yung mga bad effects? Ano naman yung ilan sa mga masamang naidudulot ng technology sa inyo? Minsan nagiging tamad na ang mga students katulad namin na mag-aral. Mga good po para sa akin. Yung laptop po, mas madali po ako nakakapag-research ng mga sagot po sa mga assignments ko. Tapos po sa yung bad naman, yung mga bad na ginagawa technology naman po yung parang yung mga games po na online games. Gaya po ng mga Dota. Ina-addict po yan ng mga kabataan. Kaya po, hindi sila nakakapag-concentrate sa kanilang pag-aaral. Sa laptop po, pwede ka pong mag-search dun ng mga answers, yung mga talambuhay ni Jose Rizal, parang ganun po. Mapapadali po nila ang mga assignments ng mga estudyante sa isang click lang po. Tsaka for entertainment na rin po. Paano naman yung mga bad na effects nito? Aware ba kayo sa mga bad na may dudulot ng technology ngayon? Opo. Like what? Like kapag sinasabi po ng mga students na gagawa sila ng assignment pero nag-Facebook din po sila. Yun po. First and foremost po, para po sa akin, ang technology is a good thing kasi po, kung wala pong technology, edi wala rin po tayong kinakain na masarap ngayon or mga devices na used for communication and transportation. At ang technology naman po is not a bad thing kasi hindi naman po porket na may technology na po ay ini-influence na po nito tayo sa mga gamings and such. Pero nasa atin naman po yun kung magpapa-influensya po tayo sa technology at sa addiction po. Yun na po. Is it more on the good side or the bad side? I mean, does it make life easier sa inyo, sa inyong mga kabataan? Or does it, of course, it's more convenient to use, the internet in making your assignments. But what are the bad effects of using the internet? Addiction and it's because it depends on how you will use the internet, and sometimes it will be good and it will be bad. But most of in here in Pisay, most of it was for the good. Anong maganda na naidudulot sa inyo ng technology at ano yung mga bad na naidudulot nito sa inyo? Well, the good is I can search all my lessons there and I learn a lot. And that's where I get my talents and that's where I get my insight. And the bad influences there is that the games and the bad influences in the computer, the games that are not really educated and it's for dumb people, and also the stupid things that are listed there. Oh, I see. Hindi, but ikaw, how about you? What? What are the good and bad effects of the internet? Well, it can, And not only the internet, technology. well, the good is that it can, pwede mag-Tagalog. Kasi po nakakabilis po yun sa paghanap po ng mga researches po natin at saka nakaka-help po talaga po yung lalo na po ngayon. Pero yung mga bad po kasi po hindi po sila marunong po
gamitin po yung technology na po. Hindi po ginagamit ng maayos po. Kaya po, nagiging masama po yun sa mga kabataan. Okay, thank you. Ngayon, alamin naman po natin ang reaksyon ng mga Dota boys dito po sa Philippine Science High School. Asan yung mga nagdodota dyan? Ikaw, Ate, sige. ako former lang ako ng Dota. O sige, ngayon i-answer nyo na. Ano yung good at bad effects ng technology? Mga good po makaka-research ka sa internet. Yung mga bad naman, mga bad movies at addictedness sa online games and others. Ang good po ng technology po, it makes life easier po. Pinapadali niya po ang buhay po natin, kagaya po ng mga PowerPoint sana po. Na hindi na po tayo kailangan gumawa po ng manually po. Automatic na po yun, ito-type na lang po natin. Yung mga bad effects naman po niya, syempre po, dahil madali na po, syempre, nagiging tamad na din po ang mga tao po. Tapos Good influence po, pinapadali po niyang buhay, pero yung bad lang po kasi, people rely on on internet and technology and forget to use their own abilities. So, lang po masasabi ko kasi nakaka-addict po yun. Narinig naman po natin ang reaksyon ng mga estudyante dito sa Philippine Science High School. At ngayon po gusto ko na pong pasalamatan ng aming sponsors. First, ang Mary Pauline Salon and Spa. Thank you po, Ma'am Evelyn Aninag, sa patuloy niyong pagpapaganda at pagpapagwapo sa amin po. At syempre, Dr. Zaldi Ranches for our eyewear and eye care. At ang King Harry Furniture po, located at Poblacion, San Vicente, Ilocos Sur. And Unica Leica for my accessories. At Checkons Pharmacy. At ang Mega Fitness Gym na rin po. Thank you! Once again, ito po ang inyong Ate Bebs, ang inyong Kabit. Susunod sa aming pagbabalik. Ito pong laptop, ginagamit ko po pang research. Because too much of use of technology, we all now depend on technology. YouthBeat would like to thank the following sponsors.